Good day mga kasoy! Ngayon, i-review natin ang ating bagong game console na mag-e-enjoy ang lahat dahil ito ay may affordable price at magandang mga features at maraming emulator ang kayang i-play. Ito ang R36S. Let's go! Nakikita niyo yung mga specification ng box, ng unit. At the same time, medyo nakakalito tong part na to, is nakalagay dito, model R35S Plus. So, based sa mga sources ko, R36S talaga siya. Medyo may misleading lang na nangyari dito sa box na to. Medyo nakakalito. Kaya huwag kayong malilito guys. Magtanong pa rin kayo sa mga nagbebenta nito, especially sa Soy Gaming Hub. And then dito naman sa gilid, makikita nyo naman dito yung mga colors ng mga unit natin. So, may transparent black, transparent purple, tapos pure white, tsaka orange. Makikita nyo naman dito sa kabilang part, mga function ng mga buttons niya. Tapos sa likod din, makikita nyo din yung OTG, yung DC. So, hindi kayo malilito pag ginamit nyo yung unit. Unbox natin to para makita natin yung actual unit. Pagkabukas ng box, makikita nyo agad yung unit niya and masasabi ko naman, fully protected naman siya dahil may foam sa taas. Sa ilalim, meron siyang mga freebies like power cord, Type-C, and then yung tempered glass and yung kanyang sticker at wipes para pag maglalagay kayo ng tempered glass, kompleto na. Guys, pagka-open pa lang, yan, makapal yung foam niya, kaya protected yung screen. Pero syempre pag bibili kayo nito, make sure na naka-bubble wrap to. Syempre fragile pa rin to. Yung unit, yan. Ito yung transparent purple ng R36S. So ayun guys, nabuksan na natin and ito yung actual unit. And the good thing here is maganda yung kanyang mga button and yung placement ng analog niya, tamang-tama sa mga kamay natin. Kung makikita nyo dito, nandito yung power button and reset button. Ang function kasi ng reset button on my experience is pag nag-hang, wag natin tatanggalin yung SD card kasi nagre-read pa rin yun. And pag tinanggal yun, pwede mag-corrupt yung inyong SD card. The same time, yung SD card for games and yung SD card for system. And ito yung mga analogs niya, start. Pero itong FN na to, wala siyang function. 3.5mm headphone jack. Yung mga socket natin for charging and OTG meron din dito. Then L1, L2. Maganda lang sa L1, L2 niya, napakaganda rin ng pagka-build. And ang siguro pinaka-type ko din na feature nitong product na to is yung removable battery niya. Kasi ang removable battery niya, kunwari may cleaner yung kanyang bubuksan nyo lang to and palitan nyo ng batteries. Pwede nyo na lang tanong sa mga electrician anong klaseng battery yung ka-size nito. Pero bago nyo mapalitan to, I'm sure na tagal nyo magagamit yung battery niya. So bonus lang to, itong kanya removable battery. Matagal talaga sa inyo tong unit. Kahit hindi siya unburn, makikita nyo napakaganda ng kanyang pagka-build. Talagang premium yung mga button niya. Siguro hindi ko masabi kung premium siya hanggat nakikita nyo lang dito sa YouTube or dito sa internet. Pero pag nahawakan nyo siya, talagang alam nyo yung premium yung ginamit na materials. So ito mga kasoy, ang kanyang user interface at ang operating system nito is ArcOS 2.0. So makikita nyo parang Nintendo Switch ang datingan niya, di ba? Nakakatuwa lang din. And ito ang pinakamalupit, nasa 15,096 games ang available dito. Makikita nyo napakaraming CPS 1, CPS 2, CPS 3. Ito yung mga arcade games na nakikita natin mostly sa Quantum, World of Fun. So, ito yun, yung tatlong to. So, nakakatuwa lang. PC Engine, Family Computer, Nintendo, Super Nintendo, Family Computer, Super Nintendo ulit.
mabilisang kwento lang guys. Napakarami kong memories sa PSP. Talagang nandyan yung pagkabata ko. So, dalaro ko rin naman yung family computer, pero yung alaala ng PSP sa akin is napakalalim. Ito, isa to sa major console na binubuo niya yung pagkabata ko. Kaya napaka-emotional ko din nung nakita ko tong product na to. At kaya ko siyang bilihin nang di nagsasacrifice yung budget ko. Lalo na magpapasko. So, i-try natin yung mga games na to kung working ba siya properly. Dragon Ball. Ito, Dragon Ball sa PSP. So, working fine naman siya. Talagang may makikita lang kayo minsan to yung graphics dito. May, syempre, na-emulate niya. Medyo may konting glitch. Pero, hindi naman siya noticeable. And yung importante dyan, playable siya without lag. Pambansang laro ng mga kabataan. Grand Theft Auto Vice City. Playable siya. Pero may makikita kayong yan. Kunwari, nakita nyo ba yun guys? Medyo nagkaroon siya ng frame skip. Because isa to sa mga demanding games na may magandang graphics ng panahon ni PSP. Kaya siguro normal lang na may konting frame skipping. Pero sobrang playable niya. Nakapag-drive naman ako ng motor. Playable din ng Tekken dito. Nakakatawa lang. At syempre, hindi mawawala ang pambansang laro ng mga batang 90s, ang Super Mario Bros. Dati kasi, kaya gusto ko rin laruin to ngayon, yung Super Mario, kasi yung mga panahon natin, strict ang lolo at lola natin na mapatulog tayo ng tanghali. Syempre, tanghali din yung available time natin kasi hapon naglalaro tayo sa labas, di ba? Mga patintero, luksong baka. So, yun, may pagkakataon na kung malaro siya ulit ngayon at nakakatuwa din. Kayo guys, ano masasabi nyo ng mga ganitong edad nyo na 6 years old, 7 years old? Kamusta ang pagtulog nyo ng tanghali? Pinapatulog ba kayo ng lolo't lola nyo? Comment down below. At para dun sa mga customer or mga users na medyo nalilito sa paggamit nito, aminado ako dati, medyo nanibago din ako dahil galing ako sa Anvernic RG35XX. Ngayon, yung mga commands kasi nito or yung mga buttons niya, kumare, ang tanong ng iba, paano po i-power off? Kasi kahit patayin ko yung screen, may kulay blue pa rin na ilaw. Ngayon, ang nangyari lang kasi, pina-slip nyo lang yung unit. Pero ganito ang tamang pag-turn off. Press start, and then, masyado maliwanag. Makikita nyo, meron dito mga settings and makita nyo yung quit. So, press A and then shut down system. Really shut down? Yes. So, makikita nyo, yan talaga yung turn off. Walang ilaw, walang light indicator na naka-on siya. So, ang next naman na command natin is paano kung gusto kong lumabas ng game. Paano ko lalabas ng game menu? Kasi kung i-post ko lang, wala. Pag select, wala. So, ang paglabas sa game natin or pagpunta sa main menu is press, select, and start button. Pagsabayin nyo siya. So, kung di gumana ng isa, dalawang pindot. So, lalabas na ulit kayo sa game menu. Kaya yun guys, sana na-enjoy nyo yung video. And please like, comment, and subscribe. Maraming salamat po. And sana patuloy nyo pa rin pong panoorin yung mga next episode natin na lalabas. God bless and adios.